One pleasant day, everyone. I am Atomical. Nandito ako kayo sa aking introduction. Sa mga naninibago, magpapakilala ako. Paki-subscribe muna ang aking YouTube channel para sa iba pang mga videos na darating sa susunod na araw. Ako po si Atomical. Hindi ko maaaring ibunyag ang aking tunay na pangalan, pero maaari mo akong tawagin sa iba pang mga pangalan ko tulad ng N7. Nakikita niyo sa akin ngayon, ako ay gumagawa ng bagong karakter kumbaga. Para sa aking bagong karakter, ipapakilala ko siya sa inyo. Say hello to Tourmaline. Siya ay isang kapatid ni Opalyn na nakikita nyo sa kanan ng screen video na o di kaya kaliwa. Sorry na, nagkakamali ang isang tao. Anyway, pagguhit ay isa sa aking mga talento. Nabibilang din dito ang paglalaro ko ng Rubik's Cube. Tama kayo sa narinig nyo. Nagsosolve ako ng Rubik's Cube. 2x2 hanggang 6x6. Meron din ako nasosolve ng ibang mga puzzle katulad ng Rubik's Clock, mga Polaris Cube, at saka yung, ano pa ulit yun? Rubik's Cube siya na parang twisted. Ipapakita ko sa inyo ang itsura nito mamaya, pero ito yung itsura niya. Yung dalawang divider, puno ng Rubik's Cube ko eh. Sinabi nga ng nanay ko na daig ko pa yung nasa Rubik's Cube Factory ako eh. And that reminds me of Speed Cube Shop. Iba pang impormasyon patungkol sa akin, nais ko magsimula ng aking karera bilang isang voice actor. Kaya ko nga nagagawa yung ganitong boses eh. Pakinggan nyo ho. This is what I call, that was rough. Remember to hydrate yourself, everyone. I don't know. That didn't sound good, probably. At sa boses kong ito, akala nyo nag-iibang tao na ako, no? Also, why do I sound like a different person when I speak English in Tagalog? From what I can sense from my nose, I think the rice is burning. Oh no! Nasusunog na yung sinaing mo! Oh, husto na bago pa masira yung boses ko. Para siyang raspy voice. Noong umaga nga, nagagawa ko ng mabuti yung boses kong ganun eh. Siguro dahil na rin sa mga kaklase ko mahilig magpatawa. And I think I should stop for real because I am getting entertained with listening this kind of voice. Bago ko pa iparinig sa inyo ang boses kong nagiging babae na minsan lang nangyayari sa buhay ko, sabihin ko na lang na para mabilis ako mag-rap. Oo, nagsasalita ako ng mabilis kaya hindi ako maintindihan ng iba rito. Akala nga ng iba, nagmamadali ako, mayroong pupuntahan mabilis. Hindi ko na naman sasabihin ko kung sa magaling ako mag-Ingles, baka mapiling ko yung iba. Wow. Oh, ito na ang clip, pakinggan niyo ho. I was just joking. Why so serious? Stupid decision done at a sheriff. Please don't kill me. I'm sorry. Ilan lang yun sa mga eksenang nais ko marinig. At balik tayo kina Opalyn at Tourmaline, hindi pa sila tapos. Kung kaya't maaari ko pampalitan ng kanilang disenyo. Isa pa pagpapakilala sa kanila, sila ay nakatira sa ibang mundo. Nais nilang bisitahin ng mundo natin pero hindi nila magawa sapagkat bata pa sila. Kung kaya tumakas sila noong isang gabi tapos napunta na sila sa mundo at dito ko iniisip na dito sila pumunta. Pumunta naman tayo sa Rubik's Cube. Ito na ang mga Rubik's Cube ko. Nakatabi lamang lahat sa dalawang divider na ito. Mayroon kayo makikita ang Pyraminx, may Megaminx, tapos may 3x3, tapos may 2x2. Meron nga ang Rubik's Phantom na nagiging itim kapag malamig. Meron din akong dalawang Hunyo ng Rubik's Cube. Maliliit lang sila. Meron din akong ibang puzzle pero yung kabila parang mas mabaliw pa siya. Sasabihin ko sa iyo kung ano yung baliw mamaya. Ito mga Rubik's Cube na ito ay isa sa mga nalalaro ko na madalas. Yung isa 4x4, yung isa 3x3 na magnetic, pati rin yung 2x2 na magnetic. Bukod sa 4x4 na original lang siya, walang magnetic. Tingnan mo to, mag-iisang handa ko. Uy, J-Perm, tingnan mo yun. Ayun ko solve ng 2x2 ng isang kamay lang. Nandito pa nga yung lagayan ng Rubik's Cube pero wala na yung laman nito dahil yung Rubik's Cube nito ay nawala nung ako'y nasa bakasyon pa. Nagresolve ako ng Rubik's Cube underwater. RIP Shang-Chi Legend S. O, panoorin nyo naman ako mag Rubik's Cube. Medyo matagal na rin ako hindi nag Rubik's Cube kaya aasahan nyo na hindi ako gaano kabilis o gaano kahusay mag Rubik's Cube. Napakalaki talaga ng ulo ko, hindi makita yung Rubik's Cube. Panoorin nyo kung gaano ko kabilis sumikat ng Rubik's Cube. O sige, isa pang solve. Medyo maumay kayo rito kung naumay na kayo sa una. Huwag yun na naman pakinggan yung naririnig nyo sa background. Gusto ko pakinggan nyo yung pag-iikot ng Rubik's Cube. ASMR. Wala, slow as a turtle to. Hindi ko gusto yan. At sa kamalasang iyon, nabulag ang aking camera. Napakasarap talaga pakinggan na magbiro yung tadhana minsan eh, no? Nagbibiro na siya. Ito na yung huli kong Rubik's Cube solve. Medyo low quality nga lang yung camera.
Well, mas mabuting wag na lang pag-usapan yon. Pupunta na lang tayo sa 3x3. Medyo madali lang siya, pero unlike sa 2x2, meron na siyang edges at centers. Well, hindi ko na lang sinanay yung sarili ko na mag-solve ng G-perm tapos yung ibang OLL. Ang hirap ng G-perm. Ito na lang tayo sa 4x4. Mas mahirap na siya. Kailangan mo na buuin yung kanyang gitna. Tapos bubuuin mo pa yung mga edges niya hanggang sa maging 3x3. Sa mga Rubik's Cube na 4x4 at pataas, may encounter mo na yung tinatawag na parity. Na parang hindi mo na masasolve yung cube dahil sa nakikita mo na hindi naman mangyayari sa 3x3. Ayan, wala naman ako na encounter na parity pero yung bagal-bagal ko pa rin sa 4x4. Dumiretso naman tayo sa Rubik's Clock. Ito yung paborito kong puzzle ng nakaraan eh. Masasolve mo yung puzzle na ito sa pamamagitan ng pagtapat ng kanilang mga arrows sa 12 oras ng tanghali. Huwag mong kalilimutan na mayroon din siyang likod. Meron siyang tig-4 na pindutan at ikutan. Sa kada pagpindot mo ng isang pindutan, mag-iiba yung paraan ng pag-ikot ng mga orasan. Pero sa pangkalahatan ng puzzle na ito, madali lang naman siyang isolve. Kung maunawaan mo lamang kung paano paikutin ito. Isa pang Rubik's Clock solve, tingnan mo to. Hindi ko na lang pag-uusapan yung time ng Rubik's Clock solve. Huwag mo na rin pag-uusapan yung pagturas ko ng Rubik's Clock. Ito naman para sa Rubik's Phantom. Ipapakita ko ito sa inyo maya-maya. Titignan ko muna yung dalawang sinasabi kong mala impyerno o baliw na Rubik's Cube. Ito yung titignan ko muna. Itong si Polaris Cube. Sa unang tingin mo, hindi siya iikot. Lalagot ka, nagkagsay ka na pera. Bakit bababit nila yung ganito? Sa tingin mo, hindi siya iikot na, hindi yung gumagana, parang ganito siya iikot. Tingnan mo yung magic. Ikot mo lang yung mga corners na to. Ayan, yung mga corners na yan. Pag naikot na siya ng ganito, dito na yung mangyayari. Magic! Para lang siyang cube sa una, isosolve mo muna yung mga centers. Pero meron namang edges yung mga corners nito na kailangan mong isolve. Guguluhin ko yung puzzle na ito para sa ikalulungkot ng buhay ng iba. Hindi na siya solve. Paano mo ito isosolve? Madali siyang isolve pero mahirap lang siyang tignan. Tulad ng sinabi ko, para lang siyang cube. Pero meron siyang edges. Ayan, nagulo na siya. Kung naguguluhan ka sa buhay na ito, ibalik mo na lang siya sa dati. Ayan. Pwede mo siyang gawing cube. Ayan. Ulit. Parang wala lang nangyari. Ito lang muna ang lahat para sa Polaris Cube. Dito naman tayo sa isa pang Rubik's Cube. Ito naman yung sinasabi ko, twisty puzzle na twisty cube. Wala, naka-J-perm din siya. Anong paborito mong J-perm o yung permutations sa Rubik's Cube, yung PLL? Kung alam mo mag-Rubik's Cube, pakialam naman sa akin dito sa comments. Kung paano ko interpret yung 3x3 sa twisty puzzle, para lang siyang distorting na 3x3. Ganito oh. Ayan, medyo naguguluhan pa rin ako sa konsepto ng twisty puzzle na ito. Paano nila nagawa ito? Pero sa tingin ko na katutuwa rin itong isolve. Lalong-lalo na kapag gagawin mo yung F2L first 2 layers sa Rubik's Cube Twisty Puzzle. Minsan makakaroon ka ng flip na top edge. Kailangan mo pang huntingin yung F2L pair na yon. Ano yung na-flip? Ayan, ginalaw ko rin yung buhay nito. Kumbaga, hinalo-halo ko na yung mga buong kulay nito. Medyo mahirap siya paikutin kasi nagsha-shape-shift siya. Kitang-kitang nyo ngayon lock up na nangyayari sa pag-scramble ko eh. Naku po, nahirapan ako. Please comment down below like what is your favorite puzzle to solve? Ano ko, di ka mapagiling daliri ko. Ha, J-perm! Bakit
Bakit mo tinapon yung lakayan ng Rubik's Cube? Anyway, dapat hindi nyo yung key. Ayan, tinabi ko na yung lahat para sa Rubik's Phantom. Ito yung Rubik's Cube na paborito ng kaklase ko. Ito yung Rubik's Cube kapag pinalamig mo, hindi magpapakita yung kulay. Kapag pinainit mo, gamit yung kamay mo, magpapakita yung kulay niya. Bakit marami kariton? Ayan na siya. Bakit kumakata yung kapatid ko doon sa kabila? Anyway, nakita ko itong Rubik's Phantom sa social media at cool siya sa tingin ko. Binili itong Rubik's Cube noong Pasko. Last year pa ito niregalo sa akin. Naka-paper din siya, nasok siya. Katulad ng Twisted Cube at Polaris Cube, ginala ko rin yung point ito. If you have this cube, try to solve this in front of an air conditioner. Ayan, kahit naka-aircon, mainit-init pa rin. Hindi siya natapatan ng aircon. Sa solve na ito, gagawin ko lahat ng gusto ko. Boom! Tapos! Sa susunod nga, ilagay ko to sa ref. Ha! J-Worm! Yun lang muna para sa Rubik's Phantom. Tignan mo kung anong gusto mo rito. Anong gusto mong isolve ko rito? Twisted Cube ba o Polaris Cube? Basically, just watch me struggle trying to juggle two Rubik's Cubes. Doon lang muna nagtatapos yung Rubik's Cube. What do you think about her? She is adorable for me. Ayan, binilisan ko na lang yung video para hindi kayo ma-umay sa proseso ng pagdrawing ko. Ayan, nilagyan ko naman ng kulay yung rosas sa ulo niya. Tapos pinalitan ko yung kulay ng kanyang tiyan ulit. Tapos naglagay naman ako ng kulay sa kanyang buntot. Tapos nagdesidido naman ako na palitan yung kulay ng palikpik ng kanyang ulo. Tapos naglaro-laro ako sa larawan hanggang sa nalaman ko na wala pala siyang kuko. Kaya naglagay naman ako ng kuko sa kanyang kamay. Tapos di ko rin kinalimutan yung kabila. Tapos naglagay rin ako ng kuko sa kanyang paa. Tapos yung kaliwa niyang paa, ayan. Ayan, hindi ko kinalimutan yung outlines. And some of her white spots in her body, I filled it up with pink. Ayan, kaunting mensahe sa lahat. Mabuhay kayong lahat. Ayan, stay safe lang kayo dyan ha. Mag-sit down lang kayo, kumain lang kayo kung kumakain kayo. Tapos manood lang kayo kung nanonood kayo. Ayan, dumiretso naman ako sa kanyang mga mata. Pinalapan ko ng rosas yung kanyang mata. Kala ko naging masamang dragon na siya. Kaya lumiko ako at pumunta ako sa 100. Ayan, naglagay na lang ako ng 3 kulay sa kanyang mata upang hindi maging plain yung mata niya. Ang ganda. Anyway, ganito muna, iiwan ko muna yung dragon ko ng ganito. Tapos dami ko nakikitang hindi na-fill up. And for drawing Lavinia, I'm going to leave it here. Guys, try to rate my dragon 0 from 10. At para sa pagguhi ko kay Lavinia, dito muna siya nagtatapos. Baka may magreklamo, bakit may dragon na walang pakpak? Subscribe na lang kayo para updated kayo sa magiging itsura ng dragon ko. Kung may pakpak na siya o wala pa. Maraming salamat sa mga nag-subscribe ha. At ikaw, bakit hindi ka nag-subscribe? Ayan, salamat. Ayun, gising siya. Kahit madumi ka, hindi ko mapigilan yung gusto kong hampasin yung ulo mo. Yung kakulit. Tignan mo nga, oh. Ayun, oh. Meow, meow. Meow, 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 meow. Meow. Oh, sige, husto na. Balik na tayo sa pagguhit ng dragon ko. Ang ingay lang muna para sa video na ito. Nawag iyong nagustuhan ng aking video. Pasensya na kung wala masyadong pag-edit. Matagal na panahon nang nakalipas ng huli kong mag-edit. Anyway, yun lang muna. Salamat po sa panonood. And I'm wishing you all have a great day or night. I'll see you guys in the next video. Stay safe, y'all.